Okay, magandang hapon po sa bawat isa at tuloy na po natin yung ating dinatapos doon sa Psalms 31 at magsimula na po tayo sa ah, verse 5. Okay, verse 5 na tayo kasi natakal natin yung nakaraan at during na-exile si David, siya po ay hinahabol-habol ng mga kaaway kasama si Saul at ang kamay ng Diyos ang siyang nanguna at di siya pinabayaan. Okay? May mga nangyayari sa buhay natin na parang di natin gusto, mapait, ayaw natin. Ang di natin alam, tinatapyasampalataya ng Diyos, kaya masakit yon para tayo ay maging maayos, mas maluwag, mas maganda ang next na ating gagawin. Yun po ang napag-aral natin nakaraan, sapagkat ang tinuro ni David doon, iba-ibang klase ng kamay. Kamay ng Diyos, yung kanyang kamay na nagdadala ng kanyang espada, ng kanyang tungkod bilang shepherd at nagdadala ng tirador. Occasionally, ang kanyang kamay nagdadala ng salita ng Diyos at minsan espada. Ano po? So minsan sa buhay natin, mayroong maganda, may blessing, pero sa kabila noon may mga nangyayaring hindi maganda. Ang kagandahan lang po doon, lahat ng nangyayari sa buhay natin ay akda at nais ng Diyos at hindi natin ito alam, pero ang the best, may plano ang Diyos, gumagawa ang kanyang kamay para sa ating kabubuti, for our own good. Yun po ang sabi niya doon sa verse 1 to 8 natin diniscuss. So ituloy na po natin tayo, babasahin natin ang chapter 31 from verse 5, daanan natin ang verse 8 mula 5, Psalms 31 mula 5 hanggang 10. Okay, hindi pa rin natin kayo ubusin, mahaba ito. Mula 5 hanggang 10 at sabay-sabay po natin basahin. And to thine hand I commit my spirit, thou hast redeemed me, O Lord God of truth. I have hated them that regard lying vanities, but I trust in the Lord. 7. I will be glad and rejoice in thy mercy, for thou hast considered my trouble. Thou hast known my soul and adversities, and hast not shut me up into the hand of... Yan po lagi nating tatandaan. Ano po, sa anumang sobrang hirap na hirap tayo sa pagsubok sa buhay, never ang Diyos inilagay ka doon sa kapahamakan. Yan ang sinasabi niya dyan sa verse 8, and he shall not shut me up into the hand of the enemy, but thou hast set me my feet in a large room. Medyo didinan ko yan mamaya. Kasi minsan, di natin yan naunawaan, pero nandoon pala yan sa plano ng Diyos. Verse 9, have mercy on me, O Lord, for I am in trouble. My eyes as consumed with grief, ye my soul and my belly. Yung wala na siyang makita kasi puro luha, pero may ano pala yon, may advantage. Okay, verse sama natin verse 11. I was reproached among all mine enemies, but especially among my neighbors, and I fear to mine acquaintance they that did see me without fled from me. So yun po yung parang wala siyang kaibigan, parang pinaamuhian siya, parang nilalayuan siya. Pero alam niyo mga kapatid, mayroong nais ituro dito si David sa atin ngayong gabi. At pamagatan natin ulit ito, na minsan doon sa mga problemang ito, mayroon pala tayong shelter, mayroon pala tayong natataguan, mayroon palang napagkakublan pag may trouble, pag may problema, yung bang wala kang mataguan, kundi nandun po ang sikretong lugar ng Panginoon na ang kanyang presensya. Last week ay kanyang kamay, ngayon ang kanyang presence. Okay? Ang presensya ng Diyos ang pinakamahalaga sa atin. Kahit anuman ang kalagyan mo, yung sobrang lulubog ka, kung nandoon ang presensya ng Diyos, ay hindi ka po mapapahamak, because if God be for us, ginawa niya, mahal niya tayo, binigay niya kanyang anak para sa atin. Biruin niyo po yun. So tayo po ay manalangin. Nagilang niyo salamat po sa gabi ito. Salamat po sa mga natapos na gawain kanina umaga. Kayo po ang nanguna, kayo po ang nagturo. Salamat po sa pag-iingat sa bawat isa. Salamat sa mga nandito. Harinawa, Panginoon, ano man ang masasabi namin ngayon, ay niyo po, Panginoon, kaming patawarin kung kami nakasabi ng masyadong sobra. Pero kami naniwala, Panginoon, kayo po ang Banal Espiritu, mag-guide, mag-teach sa amin. Wala kami magagawa kung wala po kayo. Kayo po magbukas sa puso't isipan ng mga tagapakinig upang maunawa nila ang iyong nais ngayong gabi. Ito po ay aming lahat panalangin at samo sa pangalan ni Jesus aming tagapagligtas. Amen. Thank you very much po. Okay? So,
Yung ano na, ulitin ko lang to nung last na nabanggit na natin, into thy hand I commit my spirit. Binanggit dito ng Panginoon si Kristo nung siya po ay nandoon na sa cross at ititiwala niya kanyang kaluluwa sa kanyang Ama. Ano po? Na diyon po, sabi ng verse 4, ay ang Panginoon ay ibinigay, laid his life sa Panginoon, ano po, sa kanyang Ama. Si David dito, nung sinusulat niya, David knew his enemies wanted to trap or destroy him. Yun po din ang sinabi niya. Katulad ng, wala pa noon ang Panginoon, ano po, nauna po si David kaysa kay Jesus, sapagkat si Jesus po ay New Testament. But he also know that God, ano po, sabi dito, ay from that moment, ano po, na-determine, ano po, na nagkaroon po si David dito ng determination na he will be helped by God sa kanyang paghingi, ano po, committing the deepest part of himself to God. Lord, bahala ka na. Sa iyong mga kamay, kinitiwala ko ang aking buhay. Kasi hinahabol siya, hindi lang po isa naghahabol sa kanya. Maliban si Saul at ang kanyang mga kaaway sa posisyon at yung kanyang anak pa, kasama pa yun, ano po. Kaya dito po, hindi lang po si David dito nakapagsalita nito na yung parabang bingit na ng kamatayan. Kasi nung si Kristo po ay nasa krus, yun po din ang kanya sinabi. Halos hapon na nung sinabi niya ito, sa iyo mga kamay, I commit my spirit. At ang Latin noon ay in manus tuas Domini comiendo spiritum meum, sabi ni Panginoon doon. Ano po? Kumbaga, sa iyong kamay, Panginoon, kung ano man ang mangyari sa buhay namin ngayon, may tiwala ako, sabi sa sulat ni David. Kaya dito po ay mayroon tayong kasiguruhan. Bakit po? Una, nung tayo nakakilala sa Panginoon, niredeem niya tayo. Paano ibig sabihin ng redemption? Tayo po ay tinubos na isang lahat tayo sa kasalanan at ngayon binayaran ni Kristo dahil sa kanya pagdurusa sa krus at tayo po ay eto na, ay redeem na tayo. Kaya sabi niya dito sa pangalawa, sa verse 5, si David understood, naunawaan ni David dito nung sinulat niya itong Psalms 31, that his surrender, yung totally surrender niya sa Diyos, na sa kanyang appreciate niya ng gusto ang kapangyarihan ng Diyos. Lord, sa iyong kamay, initiwala ko ang aking espiritu, dahil po si David dito, ano po, na alam niya na siya ay isa sa mga redeemed ng Panginoon. Sa Old Testament pa lang, pinapakita na doon yung sa pamagitan ng dugo, ano po, doon sa Old Testament. Pero iyon po ay picture pa lamang at hindi po ito naging malinaw sa kanila sapagkat ang ginawa nila sa Old Testament ay sa paparating ng New Testament. Kaya dito sa pangyayari kay Jesus, nung siya po ay tinusok sa tagiliran at dumugo ang kanyang tagiliran, yun po ang pantubos, yun ang kabayaran sa kasalanan natin. Ano po? Kaya dito po ay nire-recognize si David sa kanyang panulat dito that God had purchased him katulad sa Old Testament at dito sa New Testament na kung saan ay sa pamagitan ng dugo. Sapagkat doon pa lang ay nagturo na sila. Ano po? So, ang ibig sabihin ng redemption or pada ay ito po ay as an atonement. Sa Old Testament, di gaanong ginagamit ito, pero dito sa New Testament, ang ibig sabihin nito ay ang pagpambabayad o redemption is a solid basis for confidence. Kumbaga, bayad na tayo, confident na tayo, tiwala na tayo na anuman ang mangyari sa buhay natin, mahirap man, nasadla ka man sa matinding problema, alam natin na bayad na tayo, wala na tayo dapat ikakatakot. Ang hinahanap lang ng Diyos dito sa mga binayaran niya, kasi tayo po'y binayaran ng Diyos, pag-aari tayo, halimbawa tayo ay bumili ng sombrero, o kaya ng jacket, pagkatapos yung bang bayaran ng jacket mo, iiwanan mo yun, hindi po. Dadalhin mo yan sapagkat binayaran mo yan. Ganun po ang Panginoon. Tayo pag-aari ng Diyos, anuman ang pangangailangan natin, bago pa tayo humingi, alam na niya, bago pa tayo magkaproblema, alam na niya. Kaya lang, ginagawa ng Panginoon sa atin, tinuturuan tayo, kumbaga sa isang ginto ay pinapaapoy ng tulo para maalis ang mga itim-itim, yung mga dumi-dumi sa pure na ginto, para pag ito ay natunaw sa sobrang init, sa sobrang problema, maalis yung kayabangan ng tao, maalis yung kanyang deformities, at purong-purong ginto siya, bumagsak man siya, magkaroon man siya ng problema, pero ginto siyang puro at wala na yung dumi, sapagkat dahil doon sa sobrang init, sa sobrang problema na kanyang pinagdaanan. Yun po ang tinuturo dito ng, sabi ni David dito na, sigurado siya, into thy hand I commit my spirit. Sabi dito ni David, ano po. Ni-recognize ni David that God had purchased him. Binayaran din siya sa kapangyarihan at dugo ng Diyos. Ano po. So, dito po, sabi ni David na
Hindi niya pa siguro alam ang mangyayari sa Calvary kasi siya po ang pinagdaanan ng lahi ni Jesus, ano po? Mula sa lahi ni Jesse. Si David ay hindi niya pa alam kung ano ang mangyayari sa Calvary. Pero bakit niya nabanggit ito? Ibig sabihin, mga kapatid, ang Espiritu ng Diyos at ang Espiritu nag-akda sa pagsulat niya nitong Psalms ay iisa, the Holy Spirit, ano po? So dito si David ay sabi niya rito, yung kanyang past deliverance doon sa kanyang mga buhay noon, at itong presente ay nakita niya ang pagtulong at ang paggabay ng Diyos sa kanyang buhay. Maraming kaaway, maraming naghahabol, pero ang sabi niya, into thy hand, Lord, I commit my spirit. Sabi niya siguro, isa sa parang gusto niya ditong ipakita, kung ano man mangyari. Pero alam ko hindi mangyayari, kung ano man mangyari sa akin, Panginoon, sa iyong mga kamay, binibigay ko ang aking kaluluwa. Yun po ang magandang lesson dito ni David sa bawat Kristiyano sa panahon natin, na kung panahon niya noon, hinahabol din siya. Hinahunting din siya ng kaaway. Katulad natin, maraming nang-aapi sa atin, maraming gusto tayong sirain, pero alam ninyo, ang sabi ni David, mag-trust tayo sa Panginoon, at sapagkat tayo po ay isa sa kanyang mga binayaran, binili niya, biruin niyo, magsasakripisyo ba siya ng ganun kung hindi niya tayo mahal? Samantalang nandoon ang ginawa ng lahat. Ang sabi ko pa nung linggo sa message ng Sunday ay, kung ang Panginoon gumawa ng paraan, ibinigay niya ang kanyang bugtong ng anak para sa iyo at para sa akin, how much more ngayon, lalo na siya nandoon na, nagpe-prepare ng ating pupuntahan sa langit. So yun po ang pinaka-the best dyan, ano? And nandoon na po tayo sa verse 6. Okay, ang punto natin dyan sa una ay ang confidence ni David, tiwala siya sa Panginoon. Okay, verse 6, sabi dito ng verse 6, I have hated. Ano po? Verse 6, pakilabas po. Okay, kinapupuutan ko ang mga nagpapahalaga sa mga walang kabuluhang Diyos-Diyosan, ngunit nagtitiwala ko sa Panginoon. Hindi lang naman po ang Diyos-Diyosan dito, yung mga rebulto. Ang dami kasi nilang panahon nun, iba-ibang relihiyon, may maliit, may malaki, may dagon, mayroong pang Diana, ano po, sa Greek na panahon yon. So, ang daming dito, kahit yung biyanan ni Moses doon, may mga Diyos-Diyosan na maliliit yon. Ang mga Diyos-Diyosan na ito, tinuro na sa kanila, hindi na dapat ito sasambahin, pero may mga ugali ang mga Hudyo nung panahon, ano po, bago pa dumating panahon ni David, na mayroon silang mga ugali na ang kanilang sarili din ay parang nasusunod kaysa doon sa Diyos na nag-uutos sa kanila at nagsasabi at nagkukurik, nag-iingat. Ano po? Kumbaga, nagiging din nilang Diyos-Diyosan ang kanilang mga gusto. So yun po ang binabanggit dito ni David, na minsan hindi lang po yung Diyos-Diyosan, ngunit nagtitiwala sa Panginoon. Bakit po? Kapag ang isang tao ay mayroon talagang pagtitiwala, mayroong pagmamahal sa Diyos, kahit anong sama ng kanyang ginagawa, nagkakaroon po siya ng punto na ang banal na Espiritu kinakausap siya, nalalaman niya nagkamali siya, sasabihin niya, Lord, nagkasala po ako patawarin niyo po ako. So dito ay, ang sabi niya dito sa verse 6, ay si David dito, okay, maliban na nag-surrender ng todo sa Panginoon, pinag-commit niya ang kanyang buhay, at dito ay hindi siya nagre-resist na ma-recognize na ang Panginoon ang kanyang sinasamba at hindi yung mga gusto niya at hindi yung mga Diyos-Diyosan sa paligid nila. Tandaan niyo po, nung sila po ay maging hari din, marami ng bayan yon. Kasi malaki na ang Israel nung nanghari na si David, ay marami na rin pong mga Diyos-Diyosan sa paligid. Pero hindi po siya doon nagtuturo noon na pinababayaan niya, kundi ginawa niya ang lahat para huwag kayong sasamba diyan. Nirecognize na ito sapagkat ito po ang mga useless idol, mga walang kwentang mga idol ito, na mayroong kapangyarihan sa mga tao, pero yung taong yon, kaya sa may sinulat din sa Psalms na mayroong mata, di nakakita, mayroong tinga, di nakakarinig, mayroong pa, di nakakalakad. So yan, isa doon sa sinulat doon ni David siguro. Ano po? Kaya dito, ay sabi ni David, but I trust. Hindi siya nagtitiwala sa mga Diyos-Diyosan, kundi nagtitiwala sa Diyos. Bakit po? Sapagkat ang mga yon, alam niya na walang nagagawa. Sa panahon pa ni Elijah, di ba, may mga kalaban si Elijah, yung mga Diyos-Diyosan doon. Nagsugat na sila para pakinggan ng Diyos-Diyosan nila, pero hindi sila pinakinggan. Kaya pagdating sa panahon ni David, alam na niya na wala rin talaga itong mangyayari. Verse 7, sabi doon, I will be glad, okay? I will be glad and rejoice in thy mercy. Doon lang po muna tayo. Bakit siya masaya sa mercy at awa ng Panginoon? Okay. Sapagkat nung siya po'y nagsuko ng buhay, hindi katulad ng panahon ngayon, nagsasabing Kristiyano sila, nagsasabing sa Panginoon sila, pero pag medyo nagkaroon problema ang katawan, isinasantabi ang Diyos
Minsan nakakaano nga lang na ano, pagka minsan, pag Lunes maaga sa trabaho, pero pag Linggo, may headache, may hangover. So yun po ang ano, yun ang hindi maganda sa mga panahon natin. Pero sa panahon nila David, sinulat niya to, I will be glad and rejoice and your mercy. Alam niyo po ba yung mercy na ito, yung habag na ito? Na sa paggising mo sa umaga, nakakatayo ka at medyo nakakaamoy ka. Blessing sa may mga pang-amoy pa. Katulad namin may mga sakit sa amin Panginoon. Minsan bihira makaamoy, minsan bihira na di nakakaamoy. Ano po? So dito, sabi ni David, he surrendered himself in submission to God. Talagang sinuko niya ito at nagkaroon po siya ng ano, hindi siya produce ng misery o kahirapan sa kanyang buhay sapagkat siya'y masaya at mayroong kagalakan dahil ang kanyang puso, ano po, ay nagbibigay pasasalamat sa Diyos. Sabi niya sa verse 7, I will be glad and rejoice in thy mercy. yung yung nangyayari ngayon na pagtaas ng gasolina at krudo, alam niyo po ba doon sa tribulation, di ba yung tubig ngayon sinasala? Ay di ba yung pagdating ng tribulation, babagsak yung bituin, magiging pula ang mga tubig, papait ang iba. Hindi nila, kahit anong filter nila, wala na mangyayari. Iyon po ang magiging mas mahal sa panahon yon, na kung ngayon nga pinakita na umabot ng gano'n per liter, yung buting maliit, di ba? May mga buting ay maliit dyan, baka yan ang aabot ng 120. Hindi natin alam. Pero malay nyo, yun po ang parang napapansin natin yun na pasalamat tayo sa mercy, sa kahabagan ng Diyos. Ano po? Sa yung mercy nilagay ang translation ay katapat na pag-ibig. Biruin nyo po yun, kung ang mercy tinutukoy sa English ay tapat na pag-ibig ng Diyos, bakit ka matatakot na may nangyari sa yung ganito, di ba? Tingnan niyo po maigi. Doon, mercy, di ba? I will be glad and rejoice in thy mercy. Sa Tagalog, ako'y natutuwa at nagagalak dahil sa iyong tapat na pag-ibig. Kung mahal na mahal ka ng Diyos, pababayaan ka ba niya? Naituro ko na rin dito minsan, di ba? Ang isang nanay, yung isang tatay, yung baby nila, pag yan ay umiyak sa hating gabi o alauna na madaling araw, hindi yan matitiis ng ama at ng ina. Babangon at babangon kahit anong pagod niya, kahit anong hirap ng mata niya bumukas, babangon siya dahil hindi niya matitiis ang iyak ng kanyang sariling anak. How much more God? Yan po ang Diyos natin. Sabi ni David, ako'y matutuwa at magagalak dahil yung tapat mong pag-ibig. Opo, may problema ako ngayon. Opo, may dinadaanan kami ngayon. Opo, may taghirap ang Pilipinas ngayon. Pero tandaan nyo, tingnan nyo po ang sabi niya dito. Sapagkat nakita mo ang aking kapighatian. Di ba? Alam ng Diyos yan. Hindi mo na kaya ipagsigawan. Sa mga kamag-anak, hindi mo na sabihin na marami kang kabigatan. Sapagkat alam ng Diyos. Sabi niya, ako'y natutuwa, Panginoon, sa iyong tapat na pagmamahal sa akin. Yung mercy ay hindi nagmamali. Tinanggal na yung nandyan Yung pag-ibig ng Diyos, hindi po yan nagmamaliw. Yung kanyang pag-aaruga, pagmamahal sa atin, hindi yan nagmamali. Yan dito po, sabi niya, nakita mo ang aming kapagatian? Yes, nakikita ng Diyos yan Kung anak tayo ng Diyos, hindi niya matitiis sa isang iyak natin sa isang gabi, lumuluha ka na hindi mo na makita ang future sapagkat punong-puno na ng luha ang mata mo. And by the way, mamaya, bigyan ko rin ng diin yan. Nandun yung sa binasa natin, isa pala yung advantage natin kung bakit tayo umiiyak. Okay? So, yung binibigyan ng pansin, napansin niya, ito po yung pinakamaganda dyan, the best. Okay? Sa English, thou hast known my soul. Sa Tagalog, tingnan niyo po maigi. Iyong binibigyan daw? Hindi pinapansin yung kapitbahay natin. Ang pinapansin ng Diyos kung ano yung iyong, daw? Iyon ang pinapansin ng Diyos, hindi yung kahirapan nila. Walang pakialam ang Diyos dyan sa mga unsaved na yan Ang tinitingnan ng Diyos, ang ating mga kahirapan. Kaya sa tuwinang tayo hihingi, sabi ni David sa ating pinag-aralan, I trust in thee, di ba? And to thy hand, I commit my spirit. So, pangalawa po sa verse 7, okay? Si David ay masaya dahil alam niya, okay, that God, okay, ay binigyan siya ng kasagutan doon sa kanyang mga trouble. Okay, sabi doon sa verse 7, tapusin natin,
For thou hast considered my trouble, thou hast known my soul and adversities. Okay? You have known my soul. Alam mo po yung aking mga pangangailangan, aking mga kabigatian, aking mga kahirapan. Okay? Yung word na kahirapan. Sabihin natin, anong kahirapan mo? Sa pera, physical, emotional, lahat na. Okay? Sa buhay, personal mo. Anong kahirapan mo? So yun po ang sinasabi ng verse 7. Mga kahirapan po to. Ano ngayon ang sabi ng Panginoon? Did God, okay, ay kilalang kilala ng Diyos si David. Mula bata, kilala niya si David. Tayo po, bago tayo pinganak ng ating mga magulang, kilala na tayo ng Panginoon beforehand. Okay? So, ito po ay knowledge ni David. Alam niya na bago pa siya maging bantay ng tupa ng kanyang papa, ni Jesse, kilalang kilala siya ng Panginoon. The same with us. Tayo po ay kilalang kilala ng Diyos. Kaya tingnan po natin ang ating mga sarili. Sabi ni David sa isang mga pasulat niya, Lord, check me. Tingnan mo kung anong mga problema ko at ayusin mo ang aking buhay, sabi niya doon, okay? Kaya dito po ay, pagdating sa verse 8, tingnan niyo po ang sinabi niya sa verse 8, okay? And has not shut me up into the hand of the enemy. Ito na po yon. Okay, next, verse 8. At hindi mo ako binigay sa kamay ng kaaway. Pwedeng may mangyari sa ngayon na akala mo nandoon yon, pero yung kayo mali. Tingnan niyo maigi po mga kapatid. Inilagay mo ang aking mga paa sa dakong, ano to? Magandang gabi po sa lahat. Akala niya, sa sulat ni David ang sabi niya, hindi mo ako nilagay sa kamay ng kaaway. Minsan isipin mo, parang nandun ako sa kaaway ngayon may problema ako. Tingnan natin mga kapatid. Inilagay mo ang aking mga paa sa dakong, ano yan? Anong ibig sabihin? Kung atin pong i-apply ang ano dyan, yung tungkol sa lawak ng buhay, ang dami kong pwedeng ibigay na text. Una, sabi ng Isaiah 54 verse 2, pakilabas yung Isaiah 54 verse 2, ito yung pangako ng Diyos kung ikaw ay kanyang anak at konektado ka sa kanya at maayos ang iyong komunikasyon, ang iyong puso sa kanya, tinitingnan ng Diyos ang puso natin. Tingnan niyo po ang Isaiah. Okay? Palawakin mo ang lugar ng iyong tolda at iladlad mo ang mga tabing ng iyong mga tahanan. Ano ibig sabihin nito? Nag-i-extend. Di ba? Nag-i-extend. Okay? Huwag kang umurong. Yun po ang parang correlation doon sa sinasabing ni David doon. Habaan mo ang iyong mga pasensya. Lubid, di ba? Habaan mo pasensya at patibayin mo ang iyong mga stake. Yung pinagtatalian niya ng tulda. Sa panahon kasi noon, tulda sila, may pinapako na kahoy, may tulis yun, at malalim yun, at itinatali nila yung tulda para pag mahangin, hindi yun matatanggal. Ibig sabihin, marami pang problemang darating kasi ang hangin, parang alon yan eh. Ang alon ng problema, sunod-sunod sa buhay mo, sumasalpok sa buhay natin. Huwag kang uurong, ang sabi ng verse. Okay? Sabi niya, saan na yun? Ayan, huwag kang uurong. Bakit? Ba't ka uurong? Di mo ba kasama ang Diyos? Wala ka bang tiwala sa Diyos? Sabi ni David sa verse 6, I trust in God. Okay. Kaya dito po napaganda ito. At siguro sulat nyo na lang para aralin nyo sa bahay yung Ephesians 3:17. Tingnan ninyo to. Ephesians 3:17. Okay, pakilabas. Upang si Kristo ay manirahan sa iyong mga puso sa pamamagitan ng ano yon? Bakit si Kristo ang tinutukoy na manirahan? Yung mga pangako niya, panghawakan natin, katulad ni David, sabi niya, and today, my spirit I commit into thy hand. I trust in thee. Ganon din ang sabihin natin, Panginoon, kung ano mangyari sa akin, nasa iyong mga kamay ang aking espiritu at aking kaluluwa, bahala ka na sa buhay ko. Sapagkat sabi niya, sa pananampalataya, kung paano kayo'y nagugat at tumitibay sa pag-ibig. Ang nagpapatibay sa atin ang pananampalataya at mga pangako ng Diyos, matibay tayong kumakapit sa kanyang pangako, ay ang pag-ibig natin sa Panginoon. Okay? Pakilista niyo lang po itong iba. John 10 verse 10 at 1 Kings 4:29. Siguro hanggang doon muna. Ay alam naman niyo yung Chronicles ba yung kay Jabez, yung 4:10? Parang tama, Chronicles yata yun. Kay Jabez yun, yung extend. Parehas lang yung sa Isaiah.
maging matibay ka, maging matatag ka, may problema ka ngayon, papalawakin ng Diyos ang iyong buhay. May sakit ka ba sa bato at labas ka ng labas? 30 minutes lang ako magsasalita, di ka makatiis. Next. Verse 8. And I have not shut me. Ano po, hindi niya sabi dito, and has not shut me up into the hand of the enemy. Yan po yung ano dito, maganda. Hindi kayo nilagay sapagkat sabi niya, to be delivered from the snare of his enemy. And then dito na po tayo sa sabi ng sulat ni David, you have considered my trouble. Kasi bakit po doon sa mga tinuro niya ditong palalawakin ang ating lugar, siguro pananampalataya, patatatagin ka, mayroon dalawang doon pangako ang Diyos, yung safety and security natin, nang sabi niya doon sa mga enemies niya, but also he set David in a place of safety, yung malapad na lugar, wide place, ang sabi po ng verse 8. Okay, verse, ano na po tayo? 9. Alam ni David, altogether, he was known by God, mula bata pa, alam na siya. Number 2 po, titingnan natin ngayon, panghuli, trouble and trust, okay? Ay dito po, si David, nagtitiwala ng husto, yung kanyang trust sa Panginoon. Trouble and trust ni David sa Panginoon. Verse 9, okay? Sabi doon ni David, dinidescribe ni David dito ang lalim ng kanyang problema. Gaano ba kalalim ang problema ni David? Mga kapatid, kung si David ay hari na noon, bilang hari, nakakita ka ba ng hari ng presidente na hinahabol ng kanyang tauhan? Ibang ano yun ibang anggulo, ibang kwento yun, okay? Kaya dito tingnan natin po verse 9. Sabi ng verse 9 dito, I have mercy upon me, O Lord, for I am in trouble. Okay? Iuna muna, verse 9. Maawa ka sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y nasa kahirapan. Okay. Pasunod-sunod, ano po? Anong kahirapan mayroon tayo ngayon? Siguro, dahil sa mahal ang bilihin, mahal ang gasolina, mag-a-anniversary tayo. Pero alam nyo ba, may blessing na kaagad tayo. Mayroon na kaagad sumagot sa ating kakainin. Biruin nyo yun. So dito po pa lang, alam na lang yung sa kahirapan natin na ang ating mata ay namumugto dahil sa kapanglawan ng gamit. Pero yung ibang rendition po, kasi sabi doon, grip, hindi panglaw. Ang panglaw kasi parang, ano ka lang, may naaalala. Pero yung grip, yung sobrang sakit sa puso mo, marami kang dinadala. Hinanakit dito, hinanakit doon, hinanakit dito. Yan ang grip. Hindi mo siya masabi ng basta-basta, kundi tinitiis mo yung grip na ito. Sapagkat ang sabi niya dyan, okay, with grip, my soul, my belly, lahat na, apektado na. Totoo po yan, pag may problema tayo, iniisip natin, hinang-hina tayo, parang hindi tayo makakain. Nung unang bangga ako ng isang sasakyan, buti na lang luma, hindi bago, minuto, parang may mahulog na espada sa ulo ko eh. Grip na grip, sobrang sakit sa loob yon. Maya-maya, iniisip ko, bakit nangyari yon? Parang ganon, ano po. So yan po tinutukoy dito sa verse 9. Sabi niya ni David, ang sulat niya, pinapakita sa atin, tinuturoan tayo, na tayo po ay, i-describe ni David dito yung pagkakilala niya, o pagkakalalim ng kanyang trouble. Ganon din siguro sa panahon natin, may kanya-kanya tayong problema, may kanya-kanyang lalim ito. At ang sabi ni David, maawa ka sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y nasa kahirapan. Maraming klaseng kahirapan. At ang aking mata ay namumugto dahil sa kapanglawan. Okay, so ito pong ano na to, okay, sabi niya dyan, sapagkat ako'y nasa trouble, po. Sa panahon natin, okay, di rin nagkakaiba kay David. Kung sa panahon ni David mayroong ganito sa sinasabi niya, mayroon din sa atin ngayong panahon. May dumadaan na sobrang lalim at sobrang bigat ng problema, sobrang hinanakit, sobrang sakit sa loob. Minsan di mang masabi, pero ipuna, parang sasabog ka na, yung lumbay ka, hindi ka makakain. David described double sinking. Lumulubog ka na, di mo alam, doble-doble ang paglubog mo. Ilalim na ilalim ka na ng problema.
Hindi yan alam ng mga kamag-anak natin. Ikaw lang nakakaalam niya, sobrang doble ang iyong paglubog sa iyong problema. Ito po ang ibig sabihin ni David dyan. Okay? He have been paid with physical suffering. Ano na siya, naghihina na, nagpipaint na siya, hindi paint, nagpipaint na siya doon sa kanyang physical suffering, nagpapayat na siguro siya sa kaiiyak niya, hindi na siya nakakakain, lalo siyang namumutla, o basta, ano po, ganun po siguro yung mga sobrang hinanakit at sobrang sakit, sama ng loob, sobrang takot na lumabas kasi baka makita ng kaaway. And he was distracted, ano po, mentally, grabe ng kanyang iniisip, parang gusto niya, Lord, di ba? Mabuti lang si David ay hindi po katulad ng mga Pilipino. Parang nag-iisip magpapakamatay. Kasi hindi na siya makalabas. Hindi siya makalabas dahil alam niya may nag-aabang na kaaway. Hindi rin siya makapunta sa mga mahal niya sa buhay kasi hindi rin siya naiintindihan. Okay? So dito po nagkaroon si David ng distress. Pag sinabing distress, wala na siyang masulingan, wala na siyang maisip na matino-tino. Pero ang kagandahan kay David, nagtitiwala siya sa Diyos at sa Diyos lamang siya nagbigay ng kanyang buhay. Okay? Pagka nagtagpo ang dalawang dagat ng problema sa kasabihan sa Pilipino. Okay? Pag nagtagpo daw ang dalawang dagat ng problema, ano ang mangyayari? Pag dalawang dagat ng problema nagsalpukan, anong mangyayari? Oh, imagine niyo 'yon. Nagsalpukan yung dalawang alon. Bug, anong nangyayari? Tsunami, di ba? 'Yun ang tinutukoy dito halos ni David sa verse 9. Pag nagtagpo ang dalawang dagat ng problema, dalawang bibigat na problema sa buhay mo, ang resulta nito napakalaking alon, at pag ang malaking alon ay tinangay ka, ayan po ay dadaling ka niyan sa dalampasigan. Ang dalampasigan ay may mga bato. Nakita niyo po ba yung ginawa ng Japan? Doon sa mga dalampasigan nila, para hindi yung lupa, nag-i-erode, naglagay sila yung para mga cross na semento. Nung panahon naman, hindi pa uso yan, mga bato yan ang kanya sa pagiligid. Ngayon, pagka dinala ka ng napakalaking alon ng problema, igigilid ka niya sa shore, at doon sa shore may mga matutulis doon na mga tusok-tusok ng mga puno ng kawayan, may mga kahoy, may mga batong matutulis. At habang gumugulong yung alon ng problemang yon, dala-dala ka, gumugulong-gulong ka, at basag-basag ang ulo mo, yun po ang tinutukoy ni David. Pag ang dalawang problema sa buhay mo nagtagpo, alon ng problema. Okay, ang tawag doon ay wave of problem. Alon yan, isunod-sunod yan. Okay? At dadalhin ka niyan sa pangpang, parang basura ba? Na pag ganyan ang alon, nandoon ka rin, umiikot-ikot. Kaya lang, pagdating sa pangpang, dahil may mga batuhan doon, may mga tibo-tibo doon, na mga putol na kawayan, putol na kahoy, ihahampas ang ulo mo, ang katawan mo, at durug-durug ka. Mga kapatid, ano bang tinutukoy ni David dito? Okay. Ang mabuti sa atin, nakikinig pa po ba kayo? Ang kagandahan din sa advantage natin, dahil si Kristo ang piloto ng ating buhay, nakukuha niyo po ba? Sakali man tayo ay barko na kinuha ng napakalaking alon, at pinaiikot-ikot ka sa loob ng along ito ng problema at dadaling ka sa shore para wasakin ka doon sa malalaking bato, ihampas ka ng alon doon sa mga batuhang yon, ang maganda rito, dahil ikaw yung barko, ang kapitan ay si Kristo. Kaya kang ilayo doon sa hampasan mo yung durog ang buhay mo, patay ka. Yun ang tinutukoy ni David. Sabi ni David, magtiwala kayo sa Diyos. Dumating man ang dalawang alon ng problema, magsalpukan ito at maging napakalaking problema ng alon. Dalhin ka sa loob nito, tumikot-ikot ka, wala ka na magawa, helpless ka, at ihampas ka doon sa batuhan. Ang mabuti na lang dahil ang buhay natin na parang barko, at si Kristo ang kapitan, iniiwas ka nito dahil magaling na kapitan ang Panginoon sa buhay natin. Nakuha po ba natin? Problema, alon, ngayon naging dalawang alon, naging malaking alon, pero ang kagandahan, that Christ is the master of our life. Okay? Mabuti sa atin that the pilot of our place, of our house, ay ang Panginoon. Tayo po ay nasa gitna ng tubig, okay? Ng anumang matawag natin dito. Okay? Naalala niyo yung isang araw, siguro hindi ko na magtatapos. Padre de la Luz ko.
yung mga disipulo kasama niya. Tatawid sila sa kabilang ibayo. Ibig sabihin, tayo tatawid pa langit, di ba? Pero habang tayo nagdadaan sa buhay na ito, patawid sa langit, ang daming tao, ang daming alo ng problema. Kasi mga tao yan eh. Kahit pa yung kamag-anak mo, minsan problema din, di ba? So alo ng problema, tatawid sila. Bago sila sumakay, sabi ng Panginoon, ipagpipray ko kayo. As we go on the other side of heaven. Habang tayo papunta ng langit, nagtatawid tayo sa dagat ng mga tao sa lupa, napaldami nating ma-intercept na mga problema. At habang nagpipray ang Panginoon, humabol siya. Kaya lang ano na yung bangka, di ba? Di ba? Yun yung time na naglakad siya sa tubig. Bago pa sila makadating sa gitna, ano ang nangyari? Euroclido, napakalakas na bagyo. Okay? Di ba? Kaya nga kapatid ay doon natin makikita na ang Panginoon, sabi niya, bagyo, tumigil ka. Napakalakas man ang bagyo sa buhay natin ngayon, kung ang Panginoon kasama mo ang kanyang presensya, matapat ka sa Panginoon at malapit ka bilang anak niya, sasabihin ng Diyos, problema, bagyo, tumigil ka. Kaya ng Diyos? Amen. So yun po ang parang maano dito na mabuti sa atin ngayon na ang piloto natin ay ang Panginoon sa ating buhay at ginagawa ng Diyos, pinapatahimik niya ang bagyo sa buhay ng Kristiyanong papatawid sa kabilang ibayo ng langit. Harinawa mga kapatid ay mabless tayo dito sapagkat sa verse 10, iksan ko na lang po, sabi ni David sa verse 10, for my life is spent with grief. O, pagkalabas po ang verse 10, okay? Tingnan niyo po, tatapos mo na ito dito. Asa na? Verse 10. Okay? Ang buhay ko, sabi ng verse 10, is spent with grief, my years in sighing. Yung, mabuti nila yung nagsasay ka, yung buntong hininga kaysa nagkakasala. Ay, mabuti na lang, di ba? Kisa, gumawa ka ng sarili mong diskarte, nagkasala ka. It is better in sighing than make sin. Mas mabuti na. Okay na lang na, ganyan. Ay, nako. Kasi kung ganun lang din naman eh, di ba? So, yun po yung sighing na tinatawag dito. Sabi dyan, sapagkat ang aking buhay ay pagod na sa lungkot at ang aking mga taon ay paghihimutok dahil sa aking kasalanan, lakas, huy nauubos at ang aking mga buto ay nangihina. Dito po ay, it is better to go to the house of mourning than to go to the house, sabi ng Ecclesiastes, ano po, of fasting. Yung alat sa mata natin sa kaiiyak. Napansin nyo na ba ito pag kayo po ay umiiyak? Diba? Ang advantage number 1 ito, nalilinis yung mata natin. Kasi po yung alat na ito, yung tears ay maalat, ito po ay isa palang healthy na medicine sa mata natin na kapag papalinaw pala ito ng ating pananaw spiritually. Tingnan nyo, pag lumuluha ka, wala ka makita, di ba? Pero pag tapos ka ng lumuha, lumilinaw ang mata mo, nakikita mo ang guidance ng Holy Spirit. Okay? At yung salt, tatandaan nyo lagi, ang asin ay isa po itong medisina at nakakapagpaganda po ito sa ating katawan. Okay? Na mabuti pang kahit gano'n lang na, ay salamat o Diyos, kaysa nagkakasala tayo. Mas malapit ang mangyayari sa atin. Kaya ito po ang nangyari kay David. Physically, okay, nagkaroon po siya ng takot, ng hina, okay, at naubos ang kanyang lakas physically, at parang wala na siyang lakas. Physically sick po siya. Emotionally, isa po ito sa pag may problema talaga, kahit si David, emotionally, mayroon siyang kunting lang, iiyak na siya, kunting lang, nagagalit siya. Kasi emotionally, ay malaki po ang nangyari sa kanya. Mayroon siyang grief, mayroon siyang mga hinanakit, with, sabihin, napapabuntong hininga siya. Okay? Any side ng buhay niya, at pagkatapos yung social niya, wala na rin kasi nagtatago nga siya eh. Hindi siya makipag-usap sa labas kasi pwede siyang pagtawanan. Okay? So, nare-reproach siya, kanyang mga kasama, all my enemies, repulsive to my acquaintance, ano po, at pagkatapos, yung kanyang spiritual become naging isang malakas. Bakit po? Habang tayo po ay nandoon sa pinakamalalim ng ating problema,
wala tayong ibang sasabihin kundi, Lord, sagad na po ang buhay ko sa ilalim. Ang gagawin mo, Lord, wala na po ako magagawa pang pagpailalim pa sa buhay ko, kundi sinusuko ko na po sa iyo. Sabi ni David, I commit my spirit. To thee I trust. Okay, kaya ito po sabi niya, ng verse 10 ay ang daming bumaba sa kanya, emotional, social, spiritual, lahat bumaba. Pero pag nandoon ang Panginoon, nagkaroon po siya ng enlargement. Naging maganda, sabi doon ay malawak ang kwarto. Kumanda ang kanyang buhay after dumaan siya doon sa mga alo ng problema, sapagkat nandoon ang Panginoon, kasama niya ang presensya, iniingatan, at siya po ay pinagpapala. May natutunan po ba kayo ngayong gabi? Haranawa po ay nakatulong sa atin ang sulat ni David. Huwag kayong magtataka, ganun talaga ang buhay Kristyano. Nandoon tayo sa mga alo ng buhay, at ang maganda, ang Panginoon ang ating piloto, ang Panginoon ang ating kasangga, kasurog o kakampi, at ano man ang gawin ng mga tao, kasama natin ang Panginoon. Tayo po yung manalangin na kailangan yung salamat po. Sa gabi ito, salamat po sa mga biyayang aming natanggap, katulad po ng sinulat ni David, na dapat sa mga dinadaanan namin mga problema, huwag kami matakot, kundi magsuko, total surrender sa iyo, sapagkat alam namin ikaw po ang master, gumawa ng aming buhay, nakakaalam ng ikabubuti namin, kasi sa iyo lamang kami magtitiwala. Lord, tulungan niyo po ang aking mga kapatid na mga dumadaan sa ganitong malalalim na problema, katulad ni David, makaalpas na po dito at lumawak na po ang kanilang buhay, ma-extend na po ang kanilang buhay, gumanda na po at higit sa lahat, ang kanilang spiritual lumago at gumanda na po. Maraming salamat po sa gabi ito. Kayo po mapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen.